Ito ang misteryosong abandoned ghost town sa Bulacan. Pinatayo daw ito ng dating mayor na si Lito Lapid para sa mga guro. Pero sa kasamaang palad ay hindi nagtuloy-tuloy ang proyektong ito at tuluyan nang naging abandonado. Ito ay tinatawag daw na Lapidsville at according sa mga napagtanungan namin ay mahigit 2 dekada ng abandonado ang ibang mga bahay dito. Maraming kababalaghang kwento dito simula sa babaeng naghahasa hanggang sa mag-inang pinaslang sa lugar na to. At ito ay nagre-resulta sa pagkakaroon ng pagpapakita, pagpaparamdam at pagpaparinig tuwing sasapit ang gabi. At ngayong gabi, iikutin namin to, lilibutin at gagawa ng paranormal investigation para malaman kung ano nga ba talaga ang mga kababalaghan at misteryo dito sa abandoned ghost town na Lapidsville. Napakaraming bahay dito na puro kinainan ng balete, pumasok na sa loob ng mga kwarto-kwarto at bahay-bahay dito. Ito is more than 100 mahigit na bahay itong abandoned na for almost 25 years. Mayroon po talagang po talaga dyan. Mag-iina. Pinasok po sila dyan eh. Ang pinaka-creepy part, dito sa daan na pupuntahan din natin mamaya, walang nagsisiga pero may usok. Ano ibig sabihin nun? Ang sabi nila, signs ng kapre. Umiiyak. Umiiyak. Ano mo yung ano ko? Kilabot ko. Oh. May kasama ba kami ngayon? Oo. Ayan, narinig ko. Narinig mo hakbang? Hakbang? Pag umilaw yan, yung music. Ay, oh my gosh. May kasama ba kami ngayon? Tulong. Oh. Oh. Pinay. May nagsasalita. May nagsasalita sa loob. Oh. Ay. Ay, wag. Sabi wag. Babae talaga eh. Oo. Itong ino mo. Yung tibok ng puso mo, ngayon lang ako na-experience ngayon. Nang nafe-feel ko hindi tayo welcome eh. Ngayon pa lang ay inuunahan ko na kayo na isa ito sa pinaka-interesting na investigations na nagawa namin. At dahil nagbabalik tayo sa explorations at paranormal investigations dito sa Pilipinas, ay may kasama rin tayo na kilalang explorer. At yun ay walang iba kundi si Master Gala. Hi guys! Guys, marami nagre-request sa inyo na magsama kami ni Master Gala sa isang frame. Feeling ko maraming mangyayari dito sa gabing to. Kasi nga, napuntahan na to dati ni Master Gala. Pero ngayon, iikutin ulit natin pero gagawa naman tayo ng investigation at exploration. At dito ipinaliwanag ni Master Gala kung bakit nga ba nakakatindig balahibo ang lugar na to. Yung na-experience ko dito before, umaga pa lang may bumato sa akin dito. Papasukin may natin. Nagbato na agad. Bato talaga. Nakuha ko yung bato sa loob mismo ng kwarto kung saan may bumato sa akin. And then, yung mga nakausap kong bata before, may nakikita sila ditong babae dyan sa may gilid ng daan. White lady ganun. Actually, white lady talaga yung sinasabi nga ng mga bata na yun. At meron pa dun sa may part ng tulay kung kaya natin mag-paranormal investigation dun sa may tulay dun. Ito is more than 100 mahigit na bahay itong abandoned na for almost 25 years. Ang pinaka-creepy part na sinasabi nga nila, dito sa daan na pupuntahan din natin mamaya, walang nagsisiga pero may usok. Ano ibig sabihin nun? Ang sabi nila, signs ng kapre. Dito din ako naka-record before, umaga pa yun ng boses ng babae. Sa umaga pa lang? Umaga pa yun. So ngayon guys, kailangan natin i-prepare yung sarili natin dahil umaga pa lang may nambato sa'yo, nakarinig ka, may signs ng kapre, tas may signs ng white lady. Paano pa kaya ngayong sa kalagitnaan ng gabi? Kasi ngayon guys, pa 12 na siya eh. 12 na eh. Without further ado, simulan na natin ang exploration dito sa Lapidsville. Okay guys, ngayon makikita nyo, ang dami niyang bahay, parang yung napuntahan namin sa Tacloban. Dito sa part na to, doon sa may bandang likod, ay may mga ilaw-ilaw na, may mga nakatira. Pero dito sa pupuntahan natin, ito talaga yung abandonado. As in, sobrang dilim. Pag pinatay mo yung ilaw, wala ka makikita, as in pitch black. Tapos medyo masukal pa siya, kaya kailangan talaga magdoble ingat. Unang napansin ko ay matagal na talagang abandonado ang mga bahay dito. Dahil napakaraming bahay dito na puro kinainan ng balete, pumasok na sa loob ng mga kwarto-kwarto at bahay-bahay dito. Katulad nito, ang hirap pasukin yan kasi sobrang masukal na at kakaulan lang kanina. So may possibility na may mga ahas-ahas siguro dyan. Sa patuloy na paglibot namin ay may ibinahagi sa amin si Master Gala. Yung panahon pa ng tukhang, 4 to 5 bodies yung nakita dito, pinagsama-sama. So marami mga lalaki. So marami na palang pumanaw sa ghost town na to. Malamang sa malamang, marami nang pumanaw at 20 to 25 years na abandonado, talagang pinamahayan na to ng mga kaluluwa, ng mga entities, di ba? Hindi maiwasang isipin na gano'n. Kanina pa parang may umaano sa akin. Hindi ko alam kung buhok ko o ano. At dito daw may nagpapakita ng babaeng nakaputi.
Ngayon, dito nga yung sinasabing may nakita dyan na white lady dito sa part na to. Malapit kasi dito itinapon yung nakita mga katawan, 4 sila o 4 to 5 na katawan. Pero ang nagpapakita, white lady. Ayun yung nakakapagtaka eh. Lalaki yung itinapon, pero white lady yung nagpapakita. Baka may storya din dito na hindi natin alam. Siguro. Kung bakit. Binuksan ko ang EMF para tingnan kung may madedetect ito. May kasama ba kami ngayon? Kaki, may umiiyak. May umiiyak, Kaki. May umiiyak. Tingnan mo yung ano ko. Kilabot ko. Oh. May kasama ba kami ngayon? Kita mo? Ikaw ba yung umiyak kanina? Oo. Kita mo? Pumapalo hanggang 3. Pumapalo dalawa. Yan o. Kapag ganun sumasagot yun. Oo. Sagutan ako, iyak ng babae. So guys, kakastart pa lang namin at kinilibutan si Master Gala. Dito, yung EMF. Hindi naman umabot ng 5, 2 to 3 lang. Pero may mga response. Pero tuloy na natin exploration. Sumunod na nakita namin yung bahay na may mag-ina daw na nagpapakita. Ito naman yung may nakita nga dyan ako doon na bata. May kasamang nanay. Bata na may kasamang nanay. Batang may kasamang nanay. Itong bintana. Baka may nakatirang teacher dati dyan. Hindi, wala na. Abandon na siya nung Hindi, time. yung dating nakatirang teacher ng pumanaw or something. Siguro, baka. Ito guys, dito naman sa mga... Itong bahay na to medyo maganda Narinig yung... nyo? May narinig kayo? Narinig kami banda dito. Ano? Kanina pa yun. Narinig kami banda dito. Na naman? Ayun ang sabi kong papasukin niya. Malakas ka na dyan. Malakas dyan sa loob. Ito guys, yung bahay dito, medyo iba yung itsura niya compared dun sa mga nakita natin sa Tacloban. Medyo mas maayos-ayos na to. Yung kasi sa Tacloban, puro one rooms lang. Dito parang pwede isang buong pamilya talaga tumira eh. At nung sinubukan ko ang EMF dito, Pakita mo yung punso. Kuha naman ng shots. Ang creepy. tumatlo kanina rin. Ayan, dumadalawa. Gusto mo ba para masahog natin kabuuan? Dito natin gawin sa gitna. Medyo malakas detection niya dito ha. Oh my God, mas malakas dito kaysa dun sa kanina. Dito pa lang ay kakaiba na at mabigat sa pakiramdam ang pwestong to. At mamaya ay maliliwanagan kami lahat kung bakit. Iniwan muna namin ang bahay na to at pinagpatuloy ang paglilipot. So guys, naglalakad kami ngayon. Ang nasa paligid namin ay puro talahib, kalawat kanan. Ay ito, ang dami pang mga bahay. Puro abandonado to? Oo. Grabe. Wow! Ang alahati na yung talahib. Oh. Tingnan nyo guys yung taas ng puno. Kasing tangkad na ni Kencheck. Grabe. Ganong katagal na siya abandonado. At sa dinami ng abandonadong bahay ay may isang specific na bahay na nakakuha ng atensyon namin. Yun na yung bahay na may puno ng mangga sa harap. Ayan guys. Ay ito kaya Wala natin kayo na-feel pasukin. na something mainit? Dito, mainit na. Punta ka dito. Dito ka. May part na mainit to. Dito sa part na to. Pakiramdaman mo. Medyo mabigat nga. Tsaka mainit. Pasukin natin. Pag doon sa bandang dulo guys, may mga ilaw-ilaw na. Probably may mga nakatira doon sa dulo. Pero itong side na to is abandoned pa rin. Para lang for their clarity. Tara! Sa pagpasok namin ay iba rin ang pakiramdam sa loob nito. So guys, ito yung itsura ng sa loob ng bahay. Parehas siya rin sa Tacloban. Pero papansin mo talaga sobrang luma na niya kasi amoy luma na, tapos puro agiw na siya. Ito yung itsura ng loob ng bawat bahay. At sa likod niya ay puro bahay din. Oh, may puno rin oh. Grabe, ang laki nito. Dahil mabigat din ang pakiramdam namin dito, ay sinubukan ko ang EMF at nagulat kami sa ipinakita nito. Diba? Maapat. Stay lang, ibig sabihin meron dito. Malakas yung frequency eh. Sabi ko nga sa'yo eh. Ayun oh, di siya gumagalaw oh. Hindi ka tulad kanina. Holy. Sabi ko sa'yo, pag mainit, dyan ako madalas nakaka-feel pagka mainit. Malakas ka ba makaramdam pag ano? Oo, pagka talagang mainit, ayun ang Oo, sabi tsaka nga medyo nila, mabigat nga dito. mataas ang entity nga. Kita mo, nakuha na mo? Nagre-red. May kasama mo kami dito ngayon? Hindi nagtagal ay may nagparamdam na sa amin. Ayun, narinig ko. Narinig mo hakbang? Hakbang? Kagay na naman, may hakbang na naman. So far dito yung pinaka-intense na ano. Hindi ko alam kung ano nangyari dito. Gusto mo kumuha tayo ng mga answers? Try natin. Oo, sige. Sige, set up natin yung music box. That's so weird na stuck siya. First time nyo yan? First time yung ganyan na nakastuck lang? Nangyayari na pero ibig sabihin talaga meron. Ibig sabihin Hindi umaalis. Umapat yun lang. Ibig sabihin may kasama tayo ngayon. Sinasama tayo ngayon. Nandito nga lang siya. Ay, naku
Opo, Para na malaman natin. Hindi ako natatakot sa music box na yan. Para mas klaro. So ito, guys, alam niyo naman to, ito yung music box. Ito yung tutunog siya pag may dumaan sa harap. Ilalagay ko to dun sa may puno. Ngayon, pag tumunog to, ibig sabihin may dumadaan-daan sa atin. Kasi ito, Lakas, no? Sabi ko sa'yo. narinig kaya yun? Lakas, no? Kalabog yun. Ay, ganyan talaga yan? May ilaw talaga yan? Calibrating yan. Ngayon, pag umilaw yan, yung music... Ay, oh my gosh. Ay, grabe. Yan, pag may Hindi, ilaw yan. Ilaw yan. Pwes ako kasing yung magganda ng paranormal na may mga equipment talaga na ginagamit. Oo. Ano kasi, di ba alam mo naman? Pati pinsan ko na ay bumibigat lalo ang pakiramdam. May nakikita ka? Sige, kasi nakakita siya eh. Ay, nakakakita ka sir? Oo. Ay, grabe. Bumibigat na dibdib mo. Ako naman, Agasi. Kaya nabalis ako sa pwesto. Pag ako naman, ang signs ko naman, for me, yung sa akin, pag yung kilabot ko hindi nawawala. Mag-uumpisa dapat Hindi Ano nararamdaman mo ngayon? Yung hindi nawawala, both Both hindi feet? nawawala yung kilabot. Hindi, ano yun kuya, pag mag-uumpisa sa bato. Kaya madali. Ngayon dito. Kaya ako nararamdaman yun. Hindi natatakot na natin. Saka tingnan mo, mainit. Yung init na hindi nawawala. Iba yung ere. Iba yung ere dito, guys. So, ikutin ba natin? Hindi pa natin Oo, mataas ano ng pa lang label tayo, mo. hindi pa tayo nakakalahati. Tara. Paglabas namin sa bahay ay tinanong ko yung pinsan ko kung bakit siya natatakot. Yung yung tibok ng puso mo, ngayon lang ako na-experience ngayon, bumibilis, kaya umalis ako ng pwesto ko. Naglalakad taga doon, hindi lang basta lakad yung ginagawa nun. Ibig sabihin, legit yung tatlo lang. Baka binabantayan tayo kung bakit tayo nandito. Which normal nilang gawin yun. So, ikot pa tayo, guys. Nagpatuloy kami sa paglilibot at dito, napansin ko na... Okay guys, so explain ko lang Di ba yung una napuntahan namin abandonado, tapos dun sa bandang gitna ay may mga signs of living, may mga nakatira doon, may mga bahay na tinitiran talaga. So, it's not totally abandoned. May mga parts na may nakatira. Pero dito rin sa dulo at dun sa dulo nung una ay totally wala nakatira. Ayan, katulad nito, ito, hanggang sa dulo yan, puro abandonado na dito. Tapos yung mga itsura niya, pare-pares yung itsura kung ano yung nakita natin sa loob. So bare lang siya at talagang pumasok na yung puno sa loob niya. Ngayon, i-check natin yung sinasabi ni Master Gala na Balete Tree kasi dun daw talaga pinakamalakas yung entities. Dun daw talaga may kapre. Kaya tingnan natin kung ano na makukuha natin. Bago kami makapunta sa lugar kung saan may nagpapakitang kapre, ay marami pa akong ibang napansin sa lugar na to. Grabe guys, nakikita niyo mga ibang bahay talagang di mo na mapapasok yan, di mo na malalakad dahil puro puno na kahit sa loob. Actually, mas kitang-kita mo yung mga abandon pag umaga. Parang sayang yung mga bahay kasi what could have been. Konting ayos lang to, pwede natutiran eh. Puntahan na natin yung pinakamalaking balete dyan na sinasabing nila, wala namang nagsisiga pero may uso. Hanggang sa napuntahan na namin ang nasabing lugar. Oh my God, balete to? Yes. Sobrang laki. So guys, ito na yung balete na sinasabi ni Master Gala na pinakamalakas. So ngayon papasukin natin to, dito tayo gagawa ng investigation. Pagpasok namin ay may naninirahang balete na rin sa loob ng bahay. Sumasakit yung tiyan ko eh. Ito yung lagi ko nararamdaman dito pag pumapasok. Yung hindi mo ma-explain, sumasakit yung tiyan. Nandito na kami sa bahay na pinamahayan na ng balete. Inon ni Kenchik yung music box dito. Ay, narinig nyo? Oh. Ang lakas na. Kaso wala kaming masyadong naramdamang kakaiba sa lugar na to. So guys, na-check na namin yung may pinakamalaking balete. Sumakit medyo yung tiyan ni Master Gala. Pero wala kami masyadong nakuhang interaction sa music box tsaka dito. Hindi siya nagtatlo, nag-isa, dalawa. Kaya binalikan na namin ang pinaka nakakakilabot na lugar na nalibot namin sa gabing ito. So babalik kami ngayon dun sa lugar. Sinabi ni Master Gala na may white lady at dun yung nag-activate yung natin, mga equipments. Okay guys, so ngayon magsisimula na tayo ng ating paranormal investigation. Sinet up na natin tong REM pod tsaka music box dito sa tapat mismo ng pinto kung saan may malakas na activity kanina. At habang sineset up pa lang ni Rick ay tumunog na yung music box ng 2 beses. So ngayon invite na natin yung kung meron man tayong makausap nito, may makasama. Kaso bago kami magsimula ay may dumaan na taga rito na nagbigay linaw ng mga kababalaghan sa lugar na to at ikinagulat namin ang mga sinabi niya. Totoo lang, maraming Ano ba yan? labas na rito talaga. Marami dito? Oo. Minsan nga po, nung dumaan ako rito gabi, akala ko rito may tao yung pala, may ano pala. Pero walang tumitira dito. Wala po sir. So meron talaga dito.
white lady pala yung ano. Kinausap ko pa, sabi ko, ma'am, masyado nang umuulan eh. Ba't pa ako nasa labas kayo? Nababasa kayong ano ng ulan. Hindi siya sumasagot, sir. Bigla siya pumasok doon sa bahay na yun. Oh my Wala God. siyang kasamang bata. Wala. Kasi madalas may nakikita rin daw babae tsaka bata dito. Nung misa kasi, sir, nung mga ilang buwan, may narinig kami talaga parang merong umiiyak na bata. Isan dito, isan dyan. Yung ang balita talaga namin dito, meron po talagang namatay po talaga dyan. Nag-iina. Yun yung nagpaparamdam lagi. Sir, narinig niyo rin po ba yung kwento before na may nakikita na kadungaw nga po dyan sa may meron binta? po, oo. Itong bintana na to? Meron Eh, talaga, totoong, ayun nga. Iba yung napagtanungan ko nun eh, hindi siya eh. talaga. So Yung pare-pares yung mga kwento nagtutugma. Kaya nga nung ano, sir, nung kasi yung kapatid ko, maaga pumapasok mga alas 4 ng umaga. Pag hinahati ko po yung kapatid kong babae rito, lalo pag bumaba ako, merong ano dito, sir, na umiiyak na bata. Kaya ginagawa ko na lang po, kapag dumadaan po ako rito, nagdadasal na lang po ako na ano. Alam niyo yung dahilan kung bakit namatay mag-iina? Pinasok po sila dyan eh. Oh my gosh. Pinasok sila. Kaya pala iba eh. Hindi, totoo po. Kaya pala iba. Sige sir. Sige sir, maraming salamat. Meron dito, sir, ano, umiiyak na ano, mga na bata. Pero dito talaga yung pinakamalala. Lalo po doon sa may ano, sa may puno ng manggaron. May na po doon, 18 po. Puno ng manggasaan. Kung pinuntahan natin. Ayaw Yung kanina. malakas. Oo, dito. May puno ng mangga. Yung may nang babato. May rape doon. Meron Pala doon. Grabe. Anong taon yan, sir? Ano yan, sir? 2003, sir? 2003. Tari mo, tok-tok. Kaya ano yun? Ano yung parang naririnig namin? Ano tumutok-tok? Meron nga po rito. Misa nga, meron ng babatot. Meron po rito talaga, sir. Totoo. Okay. Yung iba rito, mga tao rito, mga sanay na rin po. Normal na. Hindi niya lang po pinapansin talaga, sir. Sige po, salamat sir. Salamat, sir. So yun guys, mas nalinawan tayo sa sitwasyon dito. May pumanaw pala na mag-ina dito. At dun sa kaninang bandang puno ng mangga, bakit napakalakas? Nagtutugma lahat eh. Ibig sabihin may pala na babae dun. So naglulubutan ako. Ang lakas ng EMF kanina. So nagtugma lahat ng aparato natin. Ay, narinig. Umiiyak. Naglulubutan ako. Ang lakas ng EMF kanina. So nagtugma lahat ng... Ayaw na nga bumita kanina rin. May umiiyaw dito sa doon. Kanina pa. May tumawid po ako nakita dyan kanina. Ay, gagi ka. Sa gilid lang naman ako. Guys, sila yung tumulong sa amin kasi nasiraan kami ng kotse. So sinaman kami nila kuya. Shoutout kila kuya. Pinahiram nila kami ng van nila para makapag-explore tayo. Thank you. Tara, simulan na natin. Sa mga susunod na mapapanood nyo ay medyo magiging intense ang mga pangyayari. Okay, so ngayon, nandyan na yung music box, nandiyan na yung REM pad, ito na yung EMF natin. Ayan na naman, Master Gala. Gumigit na siya. Hindi umiilaw to kanina. Okay, pakilala na tayo. Hi, ako nga pala si Aga. Ako si Master G, RJ. At nandito po kami. Hindi kami para manggulo manggabala. Gusto lang namin malaman kung ano yung nangyari po dito sa lugar na to. Meron po kaming music box tsaka REM pad dyan. Pwede nyo patunugin yan. Pupunta lang kayo sa harap ng... nakita ko po pinapagalaw nyo yung EMF ngayon. Pero pwede nyo rin para nasamin yung presensya nyo. Dadaan lang kayo sa harap ng music box. Tutunog po yan. At itong REM pad, kailangan nyo dumikit para mag-trigger yan. Iingay po siya. Sa mga oras na to ay lalo nang bumibigat ang pakiramdam sa paligid. Kaya naisipan ko nang gamitin ang spirit box. Okay, so... Ngayon po ay gagamitin na natin yung spirit box para makipag-communicate. Wait lang, on ko na to OMG, ito yung ginagamit ni Kung may pag-communicate siya sa atin. May kasama ba kami ngayon? Huwag kayong mahiya. Gusto lang namin makipag-usap kung may kasama kami ngayon. Oo. Babae pa yung boses. Bata. Babae. Pwede ba malaman yung pangalan mo? Pwede pa kayo ulit? Pwede malaman pangalan mo? Parang tulong yung narinig ko. Oh, tulong. Pwede ba may malaman kung ano nangyari sa'yo? Parang may boses ng lalaki. May lalaki. Ano sinabi siya? Hindi ko nakuha. Ano pangalan mo? Ano kailangan mong tulong sa amin? Tulong pa rin eh. Ha? Nung tinanong mo kung ano nangyari sa akin.
Oh. Dinig ko dito sa Ay, oo, naririnig mo pala. Ano sabi kanina? Oo, pinasok, diba? yung sino naman ano nangyari. Oh, May sagot na parang pinatay. patay. Oo. Kasi si Rick guys, nakakonect yung headphones. May lalaki rin. May lalaki May na sounds, lalaki din pinatay. eh. Oh, may narinig rin ako lalaki kanina eh. So may babaeng patay dito. Ilan kayong patay? Sumasagot siya, no? Ano sabi? Lima? Parang lima eh. Guys, kasi si Rick, nakakonect yung mic ko sa headset niya, kaya mas naririnig niya. Pwede niya pagalawin yung music box, dadaan lang kayo sa harap nito, para malaman namin na may kasama kami. Kayo yung kasama namin. Ano daw? Malamig na. O, biglang lumanig na. Malamig na. So, di ba ang kwento kanina, pinasok daw sila? Oo. Ilan yung pumasok sa inyo? One? Oh my God! Ang linaw nun! One. Isa lang! Isa lang. Ang lakas naman ng loob ng pumatay na yun. Sumunod pa. Ano sabi? Ilan kausap namin ngayon? Responsive sila. Ano? Bakit kayo pinatay? Tsaka alam mo kung ano ang magaling? Babae yung boses eh. Babae talaga eh. Oo. Ino mo. Ayun ang sinasabi ko na. Yun. Ayun ang sinasabi ko na. Grabe. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Malakas. Ikaw ba yun? Yes! Siya raw yun, siya raw yun. Siya raw yun. So ayaw niya magparamdam sa equipments natin. Talaga nagparamdam siya sa actual. Hindi man gayon. Parang ano eh. May papasukin niyo si Kio, baka lagdatin ha. Uy! Diba? Lalaki na yun. Lalaki na. Ano sabi? Sino yun? Si? Ang lakas ng bato. Ano sinasabi ko na eh. Sit? Gusto nyo kami umupo? Sa loob ano? Sa loob lang galing yung Sa loob, sa loob. bato. Bakit may boses sa loob? May nagsasalita. May nagsasalita sa loob. Oo. May parang mama na. Oo. Uy. May mama. May mama. Musmi, May tao ba dito? Pala niyan? Wala. Matagal na abandon yan. Or para siyang umubo na. Parang hindi tayo welcome eh. Hindi Nang nafe-feel ko hindi tayo welcome eh. Ang kutob ko dyan ng bato yun. Feeling ko yung babae humihingi ng tulong pero may nagbablock eh. May nambablock na lalaki. Kasi dito sa boses may lalaki rin ako May naririnig lalaki, eh. oo. Ng bato sa atin yung lalaki. Lakas nun, no? Ha? Kinikilabot ka rin ba? May gusto ko pa ba sabihin sa Hindi ko amin? pwedeng galing sa kanya dito pa. Pero bukod pa to, ha? Oh shit! Parang ganun yung narinig ko eh. Parang may... Patayin ko muna. Uy! May sinabi. Wait, Hindi napatay ko. sa loob ng bato, ano, hindi sa labas eh. Sa loob. Ayun na, malinaw. Wait! Yun nga, wait nga. Inulit niya. May gusto ko pa ba sabihin? Masakit na yung ulo ko. Meron. Meron na nagsasalita sa loob. Masakit na yung ulo ko. Parang connected yung sinasabi niya sa kasi naririnig ko eh. Oh my gosh. Ang lakas. Wag. Masakit na yung ulo ko. At dito ay may napagtanto ako. Shit, gagi. Baka ito yung last na nangyari sa kanya. Tulong. Wait. Wag. Kung i-connect mo yun, di ba ganun yung atakin yung bahay mo? Pag-aatakihin, oo. Yun yung sa... Kinakinakilabutan ako. Pinasok Baka kasi yun yung doon. mga nangyari Oo, na yun ano. yung mga nangyari siguro. Ina, Choy. Tsaka may ano kalabog na nangyari eh. Parang may Oo. Din na ano, pag sumagot siya dyan, hanggang loob dinig natin. Oo, narinig ko rin eh. Yung meron, yung Kung sabi ano niya yung meron. naririnig sa loob, ito yung nandito na sumasagot din. Ako narinig sa area na yan. Nung sinabing meron, parang nag-echo rin dito, narinig ko meron eh. Sabay siya eh. Ako narinig ko Mas pala niyang Nire-reenact niya yung last na nangyari before. Yun yung feeling ko eh. Tulong. Wait. Wag. isa. malaman yung lalaki na. Yung lalaki yung feeling ko yung lalaki. Ay! Ay, wag! Sabi wag!
Ay, babae, sabi, wag. Parang nagmamakaawa. Okay guys, so nagiging intense na talaga yung mga kaganapan ngayon. Parang naririnig na mismo from dito, sa loob ng bahay. From here, naririnig namin. At may mga times na nagtutugma yung sinasabi dito. Uy, malakas yun. Na parang bote yun ah. Malakas yun. Bato na yun. Sa mga oras na to ay pakiramdam namin na hindi naligtas ang paligid. At dahil sunod-sunod na ang babala at pagbabato sa amin, ay napag-isipan namin ipagdasal ang kung anumang nangyari sa babaeng nakausap namin. Okay guys, so kailangan na namin umalis. Pero ngayon, bago kami umalis na magpa-pay respect muna kami. Pagdadasal namin yung nangyari dito sa babae dito at kung sino man yung nandito. Pero habang nagdadasal kami, ay patuloy pa rin ang mga naririnig naming boses. Peace na ulit. Umuungol po eh. Okay guys, so dito na namin tatapusin. Medyo nagiging intense na talaga siya. Pinagdasal na namin lahat ng mga incident na nangyari dito. Kung sa mga nanonood, pwede nyo rin kami samahan na ipag-pray yung mga nangyari dito. And dito ko natapusin itong vlog na to. Again, with Master Gala, first time namin mag-collab and grabe yung mga pangyayari. Hindi ko din na-expect talaga to kasi first time ko din na yung equipment na talaga. Talagang the best. Pero ngayon tatapusin namin yung vlog na to. Thank you very much for watching. Ingat live. God bless you. Next vlog. Maraming kababalaghan at misteryo ang bumabalot sa lugar na to. At maaaring may mga kaluluwa pa rin hindi natatahimik at ang tanging pwede nilang nating gawin ay ipagdasal ang kapayapaan nila at tuluyan ng tapusin ang investigation sa lugar na to.